Matapos nitong makapagsalita, bigla namang binalot ang krus na yon ng isang napakaitim na presensya. Segundo lamang noon ang lumipas nang biglang umahon sa ilalim ng lupa ang isang engkanto na gawa sa pinagtagpi-tagping ugat ng puno. May mga nakasabit pa roon na mga bungo ng tao na tila ba marami na itong napagdaan ng digmaan. Paglalarawan ni Tandang Lauryo sa nilalang na yon, meron itong 4 na paa na gawa sa ugat ng puno na animoy napakarupok na. Wala ring mata ang nilalang na yon, bagkus ay meron itong napakalaking bunganga na merong nagniningas na apoy sa loob nito. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon ni Tandang Lauryo, doon pumasok sa kanyang isipan ang mga katagang paulit-ulit na ipinapaalala sa kanya ni Maestro Florante. Lauryo, ang demonyong napapaloob sa agimat na yon, nagtataglay ng isang nilalang na nagbibigay balanse sa kasamaan at kabutihan. Kung ito man ay pag-aari ng mga bertudes, maaaring gamitin nila yon sa purong kasamaan. Napakamapanganib sa iyong makaharap ang ganoong uri ng sandata dahil sigurado kung wala kang magiging kawala. Paalala ni Maestro Florante. Dagdag pa nito na ang nilalang na napapaloob sa krus na yon nagmula pa sa mga unang lalang na likha. Itinuturing din ito ng karamihan bilang isang banal na nilalang sa kadahilanang nagawa na nitong masaksihan ang mga naganap na digmaan. Hindi din umano namamatay ang nilalang na yon sa kadahilanang meron itong kakayahan na bumalik sa nakaraan. Ginagamit nito ang mga kaluluwang kanyang nahigop nang sa gayoy magawa niyang posible ang imposible. Nang maalala ito ni Tandang Lauryo, dahan-dahan naman siyang lumayo sa nilalang na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat na niyang lumipat sa bertudes ang engkanto na tinawag ng armas nito. Pagsipat nito sa kanyang kinaroroonan, dali-dali naman itong ikinumpas ang kanyang krus na tangan-tangan. Kasabay nito ang paglusob ng nilalang. Wala nang nagawa noon si Tandang Lauryo kung hindi ang kumaripas ng takbo habang patuloy na hinuhulaan ang mga susunod na gagawin ng kanyang kalaban. Paglapit niya sa kinaroroonan ni Ibrahim, agad din naman niya itong binigyan ng senyas nang sa gayoy matagumpay pa rin nilang maisagawa ang kanilang mga binabalak. Ibrahim, ikaw na ang bahala. Wika ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglagpas naman niya sa kinaroroonan ng isa sa mga disipulo ni Tandang Lauryo. Nang masipat naman ni Ibrahim ang nilalang na humahabol kay Tandang Lauryo, dali-dali din naman niya itong sinugod at walang pagdadalawang isip na sinuwag, gamit-gamit ang kanyang 2 malalaking braso. Pagtama ng nilalang sa braso ni Ibrahim, agad naman itong tumilapon dahil nabigo siyang pangibabawan ang pisikal na lakas ng tikbalang. Matapos ang mga pangyayari, agad namang kumaripas ng takbo si Tandang Lauryo patungo sa kinaroroonan ng bertudes. Dali-dali niya itong sinunggaban nang sa gayoy hindi na nito magawa pang makalaban. Dahil sa bilis na taglay noon ni Tandang Lauryo, kung kaya't naging mahirap para sa bertudes na salagi ng kanyang pag-atake. Paghawak niya sa 2 balikat nito, agad naman niya itong inundayan ng napakalakas na pagkagat na halos tumagos ang kanyang mga pangil sa balikat ng nilalang. Habang nagsisisigaw ang nilalang na yon, patuloy naman ang ginagawang paglapa dito ni Tandang Lauryo. Kahit malubha na ang natamong sugat ng bertudes, patuloy pa rin ito sa kanyang ginagawang pagpupumiglas, makatakas lamang sa mga kamay ng pinunong gabunan. Ilang segundo pa ang lumipas, hindi naman nagawang mapansin ni Tandang Lauryo ang pagsugod ng engkantong tinawag nito.
paghawak ng nilalang na yon sa kanyang dibdib, agad naman itong ibinuka ang kanyang bunganga upang magawa na nitong maumpisahan ang paghigop ng kaluluwa. Nagkakamali ka, Ikran. Huwag mong mamaliitin ang kakayahan naming mga bertudes. Wika ng nilalang na patuloy na nilalapa ni Tandang Lauryo. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, tila ba dahan-dahan ang nandidilim ang kanyang paningin dahil sa patuloy na pagkawala ng kanyang kaluluwa. Nang akmang mawawala na ng ulirat si Tandang Lauryo, agad naman niyang narinig ang tinig ni Maestro Florante. Lauryo, gumising ka! Huwag mong hayaang sipsipin ng demonyong yan ang iyong kaluluwa! Wika nito habang patuloy na isinasara ang bunganga ng engkanto. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo, agad namang bumalik sa kanyang katawan ng kanyang ulirat. Dali-dali niyang tinadyakan ng nilalang nang sa gayoy magawa niyang makawala roon habang tangan-tangan ang bertudes. Kasabay ng pagsipa ni Tandang Lauryo ay siya namang paghawak dito ni Maestro Florante upang masigurong tuluyan siyang makawala sa pagkagapos nito. Nang makalayo na doon si Tandang Lauryo, agad naman niyang nakita si Ibrahim na papasugod na sa kanilang kinaroroonan. Walang habas nitong sinusuwag ang lahat ng nilalang na patuloy na humaharang sa kanyang dinaraanan. Nang masipat ito ng iilang mga bertudes, dali-dali naman silang nagsitakbuhan patungo sa kinaroroonan ni Ibrahim. Hindi na nila iniisip noon ang mga gabunan ni Tandang Lauryo sa kadahilanang alam nilang wala namang panama ang mga ito. Sa paglapit nila sa kinaroroonan ni Maestro Florante, dali-dali naman nilang inilabas ang kanilang tangang-tangang mga mutya. Nang masipat ito nila Ibrahim, agad naman nilang nilapitan si Tandang Lauryo upang hawakan ang bihag nitong bertudes. Si Maestro Florante naman, tuluyan ng pinako ang nilalang na nangunguha ng espiritu sa pamamagitan ng pagpako dito ng mga buhay na salita. Maya-maya pa, matagumpay namang nakuha ni Ibrahim ang baliktad na krus na kanilang ninais. Sa pagkuha nila nito sa bertudes, agad naman itong pinakawala ni Tandang Lauryo. Halos pasuray-suray na ang paglalakad nito dahil sa labis na panghihina ng kanyang buong katawan. Bago pa man makalapit ang bertudes na yon sa kinaroroonan ng kanyang kasamahan, bigla naman itong naging abo na siyang labis na ikinagulat nila Tandang Lauryo. Mahusay, Albularyo. Nagawa niyo ring makapaslang ng isa sa amin. Pero huwag kayong pakakampante dahil kakarampot lamang ang tagumpay na inyong natamasa. Wika ng isa sa mga bertudes. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paghanda ng mga bertudes upang maipagpatuloy ang naantalang digmaan. Sa muling pagsugod ng mga nilalang sa kinaroroonan nila Tandang Lauryo, agad naman itong sinalubong ng iilang mga gabunan na nasa paligid. Sumugod na din doon sila Ibrahim nang sa gayoy magawa nilang matulungan ang kanilang mga kasamahan. Ang iilang mga albularyong patuloy na nakikipaglaban sa lugar, pinili na ding lumapit sa kinaroroonan nila Maestro Florante upang mas lalo pang mapalakas ang kanilang hanay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, halos ramdam na nila Maestro Florante ang dahan-dahang paghina ng kanilang pangkat. Nagagawa na silang masukol noon ng mga bertudes sa kadahilanang nagagapi na ng mga ito ang iilang albularyong patuloy na dumidepensa sa kanilang hanay. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nasipat ni Tandang Lauryo ang isang bertudes na papasugod sa likuran ni Maestro Florante. Nang mapagtanto niyang hindi ito nagawang maramdaman ng maestro, agad naman niyang iniwan ang kanyang kalaban upang salagi ng pag-atake nito.
Gamit-gamit lamang ang kanyang mga matatalas na kuko, nagawa niyang mapigilan ang isang napakalakas na pagsapak ng Bertudes. Halos tumilapon siya noon sa gitna ng palayan dahil sa lakas na pinakawala ng Bertudes. Pagtayo ni Tandang Lauryo, doon na niya nakita ang mutya ng tubig nitong tangan-tangan. Habang naglalakad yon patungo sa kanyang kinaroroonan, agad naman itong hinawakan ni Maestro Florante at mabilisang ibinalibag sa lupa. Lauryo! Bumalik ka rito! Sigaw ng maestro. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, agad naman niyang nasipat ang mga Bertudes na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang iilan sa mga ito ay sumuot na sa ilalim ng lupa, habang ang iba naman ay halos lumakad na sa hangin. Nang tuluyan ng makalapit sa kanya ang mga nilalang, agad namang lumitaw sa kanyang harapan ang iilan niyang mga gabunan. Yun ang nagsilbi niyang pananggalang upang magawang mailigtas ang krus na kanyang hawak-hawak. Aminado kasi noon si Tandang Lauryo na hindi niya magagawang malabanan ang mga ito kung patuloy niyang iniingatan ang krus na kanilang nakuha. Sa paglapit niya sa kinaroroonan ni Tandang Lauryo, agad naman niyang iniabot dito ang krus na ibinigay sa kanya ni Ibrahim. Maestro Florante, kayo na ho ang mga laga rito. Tutulungan ko ho ang aking mga gabunan. Wika ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng maestro, agad naman itong tinugon ng kanyang pagnanais. Sa pagkuha ni Maestro Florante sa krus, dali-dali namang sumugod si Tandang Lauryo ng walang pagdadalawang isip. Pinalabas na niya sa kanyang katawan ng sigbina nang sa gayoy magawa nitong makatulong sa iilang gabunang nasa panganib. Nang marating ni Tandang Lauryo ang lugar ng digmaan, agad naman niyang sinunggaban ang unang Bertudes na kanyang nasilayan. Pagsipat doon ni Tandang Lauryo, agad naman niyang nakita ang mutya nito na nakabaon sa tungkod nitong hawak. Alam niyang nagtataglay ng pisikal na lakas ang tungkod, kung kaya't mas ninais niyang makipaglaban sa nilalang na yon, gamit-gamit ang kanyang bilis. Sa ilang beses na pagtatangka nitong siya ay patamaan ng tungkod, tanging kabiguan lamang ang yumayakap sa Bertudes. Sa pagpapatuloy ng kanilang duelo, tuluyan na ngang nakahanap si Tandang Lauryo ng isang perpektong pagkakataon upang umatake. Nang makita niyang nakababa na ang depensa nito, agad naman niya itong sinunggaban sa likuran. Paglapat ng kanyang matatalas na kuko sa likod ng Bertudes, agad naman siyang kumawala nang maramdaman niya ang dahan-dahang pagkaparalisa ng kanyang mga kamay. Habang patuloy niyang pinakikiramdaman ang kanyang sarili, panay naman ang paghalakhak ng nilalang. Anong akala mo, gabunan? Napakadali lang na kami ay mapangibabawan? Wika ng Bertudes habang patuloy siyang pinagmamasdan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang kumalat sa katawan ni Tandang Lauryo ang pagkaparalisa. Halos hindi niya noon nagagawang maigalaw ang kanyang mga kamay, maging ang kanyang mga paa. Wala na siyang naiisip na gawin noon kung hindi sakta ng kanyang sarili nang sa gayoy magawa niyang makawala sa sumpang hatid ng bertud na tangan-tangan ng Bertudes. Nang magawa na niyang maibalik ang kanyang mga paa at kamay, ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang ginagawang pagpapanggap. Alam niyang masyadong bilib ang mga Bertudes sa kanilang mga kakayahan na maaaring maging susi din ng kanilang kamatayan. Sa pagpapatuloy ng pagpapanggap ni Tandang Lauryo, dahan-dahan namang lumapit sa kanya ang demonyo. Panay pagtawa lamang ang ginagawa nito sa kanya, na tila ba hawak na nito ang tagumpay. Paglapit nito sa kanya, agad naman itong hinawakan ang kanyang buhok habang nagwiwika ng,
naway maging masaya ang iyong paglalakbay patungo sa lugar ng aming Panginoon. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, matyaga niya pa ring hinintay ang pinakaangkop na pagkakataon para umatake. Nang maitaas na ng Bertudes ang kanyang tungkod, dali-dali naman itong sinaksak ni Tandang Lauryo sa puwak na siyang mabilisan itong ikinamatay. Sa puntong yon, biglang natigilan ang lahat ng mga Bertudes sa paligid dahil sa labis na pagkagulat. Hindi kasi nila inaasahan na magkakaroon pa ng isang kauri nila ang mapapaslang. Ano? Hindi pa ba kayo aatras? Huwag niyong hintayin na meron pang isa sa inyo ang malagas. Wika ni Maestro Florante. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsipat ni Tandang Lauryo sa iilan nilang mga kasamang malubhang na sugatan. Halos ang iilan sa mga ito ay nag-aagaw buhay na at nangangailangan ng agarang gamutan. Aminado noon sila Tandang Lauryo na mas labis ang pinsala ng kanilang grupo kesa sa pangkat ng mga Bertudes. Ang ikinaganda lamang sa kanila noon, wala ni isa sa kanila ang namatay sa digmaan. Maya-maya pa, wala nang nagawa ang mga Bertudes kung hindi ang itigil na ang nagaganap na digmaan. Sila na noon ang kusang umatras na siyang naging hudyat ng kanilang pagkatalo. Hindi naman ito pinigilan ni Maestro Florante sa kadahilan ng wala na silang lakas upang maipagpatuloy pa ang kanilang pakikipaglaban. Sa pagtahimik noon ng buong paligid, doon pa lamang napagtanto nila Tandang Lauryo na malapit na palang sumapit ang bukang liwayway. Tayo na mga kasama, bumalik na tayo sa baryo. Wika ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtulong ng kanyang mga gabunan sa mga albularyo at kasamahan nilang lubhang nasugatan. Nang marating na nila ang kanyang tahanan, dali-dali din naman nilang iniayos ang mga bakod na nasira dahil sa digmaan. Ibinalik nila sa ayos ang buong paligid nang sa gayoy hindi sila mapaghinalaan ng iilan nilang kababaryo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagising ang mag-ina ni Tandang Lauryo. Bakas sa pagmumuka ng kanyang asawa ang labis na pagkagulat nang madatnan niya ang kanilang silid na punong-puno ng mga duguang albularyo. Dalawa sa mga ito ay mga aswang na siya namang patuloy na pinaliliguan nila Tandang Lauryo ng langis. Lauryo, anong nangyayari dito? Tanong ng kanyang asawa. Wala naman, Linda. Pasensya ka na. Ang bahay kasi natin ang pinakamalapit na lugar upang magsilbi nilang bahay pagamutan. Huwag kang mag-alala. Maya-maya ililipat din namin sila. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Matapos niyang makapagsalita, agad din naman niyang inilahad sa kanyang asawa ang mga totoong nangyari. Hindi na niya itinago ang bagay na yon upang kahit papaano'y hindi ito mapaisip ng husto. Nang sumapit na ang umaga, agad namang nagsihanda sila Maestro Florante para sa kanilang gagawing paglalakbay patungo sa kanilang tirahan. Sumunod na dinoon si Tandang Lauryo sa kadahilanang may gagawin pa silang pagpupulong doon. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, patuloy naman nilang pinag-uusapan ang nangyaring digmaan. Ayon kay Maestro Florante, hindi umano maituturing na tagumpay ang nangyaring pag-atras ng mga Bertudes sa kadahilanang alam niyang meron pa itong ibang dahilan. Maaaring ang pagsapit ng umaga noon ang nagsilbing rason ng mga ito kung bakit nagawa nilang itigil ang digmaan. Kung nagkataong hindi pa sumapit noon ang umaga, siguradong may kalalagyan ang kanilang pangkat. Halos silang 5 na lamang kasi noon ang nakikipaglaban
sa kadahilan ng karamihan sa kanilang mga kasama ay labis ng pinanghihinaan. Lauryo, pagsabihan mo ang iyong mga gabunan na maghanda sa mga susunod na gabi. Alam kong babalik pa sila dahil hindi pa tapos ang kanilang mga misyon. Wika ni Maestro Florante. Maestro Florante, babalik pa ho ba kayo sa aming baryo? Nag-aalalang tanong ni Tandang Lauryo. Oo, Lauryo. Babalik kami. Subalit sa ngayon, kayo na lang muna ang magbantay. Pagtutuunan ko muna ang panggagamot nang sa gayoy wala sa mga ito ang mamatay. Sagot naman ni Maestro Florante. Huwag kang mag-alala, Ginoong Lauryo. Kasama mo ako sa pagbabantay. Alam kong magagawa natin silang labanan kung tayo ay magtutulungan. Singit naman ni Ibrahim. Matapos nilang mag-usap noon, doon na nila inumpisahan ang kanilang mga pagpaplano. Nang marating na nila ang baryo ni Maestro Florante, agad din naman silang dumiretso sa bahay nito. Pagkuha ni Ibrahim ng kanilang mga gamit, agad din naman silang bumalik ni Tandang Lauryo. Halos karamihan ng mga dala ni Ibrahim ay mga langis na pampawalang bisa umano ng mga mutyang nasa kaliwa. Pagdating nila sa bahay ni Tandang Lauryo, dali-dali naman nila itong itinago. Mas mainam na walang makakaalam sa mga bagay na yon para naman hindi ito magawang malaman ng mga nilalang na tagapagmasid ng mga Bertudes. Dahil sa abala noon ang asawa niya sa mga gawaing bahay, ninais na muna nila Ibrahim na tumulong. Kahit iniinda pa ni Tandang Lauryo ang kanyang mga bugbog sa katawan, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho alang-alang sa kanyang asawa. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, agad namang nagsidatingan ang mga gabunang pinatawag ni Tandang Lauryo. Halos mapagkamalan mong rebelde ang mga ito sa kadahilan ng iisang hanay lamang ang kanilang ginagawang paglalakad. Nang marating na nila ang bahay ni Tandang Lauryo, agad din naman nilang inilahad ang mga balita nilang dala galing ibayong baryo. Tandang Lauryo, naibigay ko na ho ang inyong mensahe sa iba nating kauri. May iilang tribo ang tumanggap ng apila, subalit ang karamihan sa mga ito ay nagbingi-bingihan. Ayon sa kanila, hindi umano sila makikisali sa gulo na inyong nilikha. Wika ng isang gabunan. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, tanging pagngisi lang naman ang kanyang nagawa habang nagwiwika ng, "Mabuti naman at magandang balita ang iyong dala. Hayaan mo na ang iba. Alam ko namang takot sila at walang magagawa." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglapit nito sa iilang mga aswang na kasama ng gabunan. Inaamoy-amoy niya ang mga panauhing yon upang magawa niya itong mamarkahan. Sa pagpapatuloy ng ginagawa ni Tandang Lauryo, agad namang pumasok si Ibrahim sa loob ng kanyang kubo. Marami pa kasi itong gagawin, kagaya ng pag-ukit ng mga dasal sa mga sanga ng puno. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, iniutos ni Tandang Lauryo sa kanyang mga nasasakupan na maglibot sa buong baryo upang makahanap ng lugar na maaari nilang pagpwestuhan. Doon sila mananatili hanggang sumapit ang umaga nang sa gayoy magawa nilang mabantayan ang mga nilalang na nagtatangkang lumusob sa lugar. May mga mensahero din itong dala nang sa gayoy madali nilang maipasa ang balita sa kanilang pinunong gabunan. Nang makaalis na ang mga ito, muli na namang nagtrabaho sila Tandang Lauryo. Ang tanging naiwan lamang noon sa kanilang bakuran ay ang dalawa sa kanyang pinakamahuhusay na gabunan. "Tandang Lauryo, ano na ho ang gagawin natin?" Tanong ng isa sa mga gabunan. "Marami tayong gagawin, kaibigan. Kung ako sa inyo,
Kumuha na kayo ng piko at mag-umpisang maghukay. Gagawa tayo ng tresnera papaikot sa baryo na maaari nating gawing patibong at pananggalang sa tuwing sasapit ang digmaan. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng dalawang gabunan, halos hindi nila maikubli ang labis na pagkalito. Kung iisipin, mas mapapadali nga naman ang kanilang magiging trabaho kung papatulungin ni Tandang Lauryo ang mga aswang na kanyang inutusang magbantay sa baryo. Huwag na kayong maguluhan. Natural lang na hindi natin papatulungin ang mga magbabantay dahil kailangan din nila ng lakas upang manatiling alisto sa buong magdamag. Paano na lang kung sumugod ang mga Bertudes? Ano na lang ang magiging laban nila? Wika ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng mga gabunan, agad din naman nilang kinuha ang mga pikong naroon sa gilid ng tahanan ni Tandang Lauryo. Bago sila noon magsimulang maghukay, ibinili niya kay Ibrahim ang lugar na maaari nilang kinaroroonan, kung sakali mang sila ay hanapin ito. Matapos niyang makapagpaalam, agad din naman nilang inumpisahan ang kanilang trabaho. Dahil sa angking lakas noon nila Tandang Lauryo, kung kaya't hindi nila nagawang mahirapan sa kanilang tinatrabaho. Wala namang tumutol sa kanilang mga kababaryo sa kadahilanang ginagamitan nila ito ng mahika upang mapasang-ayon sa kanilang nais. Sa pagsapit ng 4:00 ng hapon, halos mga lahati na noon sila Tandang Lauryo. Panaka-naka na din ang kanilang pagpapahinga sa kadahilanang nakakaramdam na din sila noon ng labis na pagod. Bakat na din sa mga kamay nila Tandang Lauryo ang hulma ng hawakan ng piko dahil sa labis na paggamit dito. Ilang minuto pa ang lumipas, ipinagpatuloy naman nila ang paggawa ng trensera papaikot sa kanilang baryo. Bale, binibigyan nila ito ng malayong espasyo sa mga bahay-bahay na nakatayo upang hindi gaanong makaistorbo. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, pansamantala muna nilang itinigil ang kanilang trabaho. Bago sila tuluyang bumalik sa kanilang tahanan, sinigurado niya munang maiging natakpan ang mga trenserang kanilang ginawa. Sa paglalim pa ng gabi, bigla naman silang naalerto nang muli nilang maramdaman ang pagsimoy ng isang napakalamig na hangin.